nag-start ng voice acting? Voice acting, let me go back, ha? Voice acting, I started when I was 6 and a half, 7 years old. So that was, I was born in 1939. 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, nasa range na. I started sa Dr. Ansel ng Palad. Lumang Palad, ang doktor kasi nun, si Rosamia. Yung kapilawin niya. Si Rosamia is in sa movies, is known as the Dakilang na. Nasa Sampita Church, yung director, the director at artista siya. At the same time, nung nasa province kami ng Malolos, kinuha niya ako para mag-grade tayo. Kasi kailangan nila ng child actor. So, I started my career in 46 sa Gulong Palad. Grew up doon sa programa na yan. Familiar kayo natin Gulong Palad, di ba? But yung character ko, hindi naging ganun ka-famous. Pero I was there learning the ropes. Meron pa nga ako yung sinasabi nila. Ako laps. Kasi kailangan mong pumatay sa mic, di ba? Yun. At ang process ng training nun is really, really intensive. Kasi pupunta kayo ng everyday. 15 minutes lang yung ng kaya eh. But ang call mo sa studio is 9 a.m. 9 a.m. reading kayo ng script hanggang dumating yung time. Pagkatapos you do it live. Kaya pag nagkamali ka, jackpot sila o jackpot ka. Reading ng script talaga. Yung sa mga characters, mga ganito. Hindi pwede ang bakal doon. Hindi pwede ang mistakes. But sometimes, meron kami mga classic mistakes sa mga ganito. And for ilang years I was there. Yun, naging kayo. Una. So, dire-diretso na ba nag-aaral? Dire-diretso? Yes, oo. Until what age po kayo? Sa Gulong ng Palad? Sa Gulong ng Palad, 46, 47, 48, 49, 50, hanggang early 50s ang Gulong. Tapos, so, pag, ano kasi nun highly competitive din ng voice talents. Pag halimbawa, nasa data ka ng PMC and then PRC, PMC kasi yung mga tag, yung mga ganito, yung PRC, yung competitive, mga gano'n. So, nasa isa ka. Pag adapted ka ng PMC family, okay ka. Tapos, nung Gulong ng Palad, series yun makilala ng mga dramas. Pagkatapos ng mga papunta na ng 50, mga mga 55, 56, mga maiksi na yung series. So, after every series, nag-audition sila talaga. Katulad ng ginagawa sa inyo. Pagkatapos, you're made to go to the stage, read ang lines ng mga bida, kontrabida, nandoon ng producers, nandoon ng directors, pati kaming mga professionals na rin, if we want to be included, ina-audition din kami. Pero siyempre, pag may mga kaibigan ka ng mga director, mga writers, yun, magagawa nila ng paraan na ma-include ka, hindi nakikita nila talagang nasa iyo yung intensity ng performance, pasado ka. And you have the voice, quality for the role, and I grew up dun sa atmosphere niya. Lahat ng ang classic director sa radyo ng araw, kung halimbawa meron tayong yung Manuel Leon, yung sina Ismael Bernal, nung araw, kung makakapasa ka sa criteria ni Fred Gonzalez, yun na, yung parang siya yung czar ng overall. Yan. Pag sinabi mo, uy, Fred Gonzalez,
Gonzales. Naku, katatakutan na yun. Meron kami nung araw na sa may theater of the air. Yung sa may theater of the air namin, wherein you get to air yung mga movies showing. So, mag-iitayo kami doon. Ang airing noon ay sa 7:30 p.m. Nandoon kami ng morning pa lang. Pag si Fred Gonzales ang may mga lines na kailangan talagang makuha mo. Isang bucket lang. Ang daming tono ng bucket, di ba? Kailangan you have to get the precise bucket. Pag hindi narinig sa iyo, often again and again and again, siguro nag-iinsayo ka ng bucket ng mga 1 hour. Ikaw lang ha, just for that one line. So, yun na po yung marketing. Ha? Training nyo na po. Oo, kasi yung batungan ng mga lines, pag batungan ng lines, hindi niya nakontroladahan yung bucket mo. Hindi ganito. Explain niya. O sige, hindi ganito yan. Anong bucket? So you get to learn to say the many interpretations of just one line. At yun yung pinakamahirap ang one-liner. Anywhere you go, ang one-liner pinitain siya sa mga artista. Kina Aga, kina Sharon, kina Maricel. So pagka ng bakit? Hindi ganit. Bakit? Di ba? Ang daming you try. You try na mag-create ng atmosphere ng bakit. Masaya. O tawa ka ng tawa. O bakit? Di ba? Tatanong ka. O tapos yung happy bakit? Bakit? Yung nagagalit. Di ba? So, i-ipon mo yun sa boses mo, i-reflect mo sa boses mo all the emotions. Hindi ba magandang training yun? Later on, you will say, bakit ako nandito? Bakit yung mga frustrations, yung mga ang araw, we have time to train. Ngayon, parang hirap na mag-training. Kasi, the way I see it, kasi masyadong fast-paced yung buwan ngayon. Everybody's into computer, everybody's into texting, na yung incomplete ang mga messages, hindi ba? Yung mga sinashortcut, but sa radyo, hindi ang emotions, walang shortcut. Ba't tayo ngayon ang daming shortcut, yung mga kabataan, di ba? Kaya, paano mo silang matitrain ng tama? Kung halimbawa lahat nagmamadali. You cannot be a good anywhere you go. You don't get the feel of it. Okay, di ba? Yung training nyo po dun sa, sabi ko yung sa gulong. Opo. Or dun sa yung activities na yung ilang interpretations na. Or ilang taon po kayo nung nag-train kayo sa ganun ka? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, hanggang ngayon I'm training. Kasi nga, iba-iba yung mga drama eh. So, may ang dami mo mga interpretasyon na maibibigay. So, every movie, every series, yung cartoons, yung mga ganito, talagang mas hindi mo mabubuo nang may mali. Nang may mali yung halimbawa, yung interpretation niya, mali dito na sinasabi ko. So, hindi nagkakatutupan yun, di ba? Parang, bakit ganun ang sagot? Parang nasa ibang planeta, nakaka-relate ba? Hindi di ba? Yun. Parang dami. Ang training, you get to get it from all sources. Ngayon, may movies tayo, di ba? Ngayon, ang lakas ng palo ng mga Korean, yung mga ganito. But basically, ang training pa rin is boses. Boses at boses. Kailangan may napapakinggan sa sayo. Be it ang camera or be it sa radio lang. Kasi sa radio, may din ng training sa radio. Ang radio kasi, ay kailangan na ibibigay mo yung feeling. Hindi ka naman nakikita.
kita. Pero nakikipag-participate sa'yo yung isang mother na nagluluto. Uy, naku, si Lloyda, sinasaktan na. Naku, kawawa naman. Naririnig lang. Pero hindi mo nakikita. So, sa radio, effective kasi ang imagination mo, it's wild. Uy, ang ganda-ganda nito. Bakit pinahihirapan? Iinay na ako ng gana. So, ang flight ng isang bida, sinusubaybayan. Pero, isipin nyo, radio lang nun. Hindi tayo kapulad ngayon na nandiyan yung mga effects, na nandiyan yung mga aided na ng mga cameras, ng mga ganito. Pero, tignan nyo sila, parang hindi totoo yung sinasabi. Kasi hindi totoo eh. Nung araw kasi, you are made to believe na what you are saying is really true. Hindi ka makakapasa hanggang hindi real sounding. But ngayon, dahil maganda yung artista, makinis, o yung mga sexy, di ba? Napakamuflash yung galing. Kasi, paano pa naman yung bida lahat may mga cleavage, di ba? Hindi mo na nadadama yung honesty of what they're saying. Nakafocus ang attention mo. Uy, ano ba yung gagawin ko? Hindi ka nakafocus. Yung araw kasi iba eh. Panoorin ninyo ang mga pelikula mas nung araw. Ang pelikula ng araw mas concentrated yan. Mangyari yun ang ginagawa nila. Sina Gloria Romero, Wanda William, sina Susan Roses, sina Shadow, sina ganito. Wala pa yung mga demands ng okay, kailangan niya mag-rehearsal ng for TV, may song, may ganito, may ganyan, may date. So, ano na yung matitira sa'yo sa kanila? So, they don't last. Makikita mo lang sila, uy, eto lang yung career. O, eto lang. Tapos, yun lang eh. Kaya po, kaya po nag-start sa tagal na po yun. Kaya po nag-start na, ito lang gusto kong gawin. Gusto kong voice talk. Kaya po nagpating sa inyo. I just know na hindi ako tatagal sa office. So, anong matitira sa akin? This is something that I really love to do. Ang mangyari na, hindi siya boring. Hindi yung nasa office ka, gagawin mo ng phone, di ba? Yung pag-interview ka, yung ganyan, ika-file mo, ikaw talagang nagpa-participate ang emotions mo. At ang emotions is never flat, like a paper. Kasi ang computer is really flat when you get to it, diba? Pero when you're facing a mic or the camera, or you're talking to a group of people, iba yun eh. Mas may feel, mas malaramdaman mo kagad. Kaya dito sa job neto, hindi naman yung matira matibay. But kung hindi, magtatagal ka kung sino yung meron. Kami, mga all times, namin agad kung sino yung magtatagal. Because basically, yung muna mo lang kausap ko, sa years namin, hindi ba sa years ko ngayon, mapipil mo na kung saan papunta. Somehow. And if they get to listen to you and do yung mga sinasabi mo, later on, tita, natandaan ko po yung sinabi ninyo, yung ganito. At ang gaya, naging basihan nila sa training. So, yung mga years of training ko sa ibang director when I was young, when I was getting to be a teenager, nung nasa mga 20s na ako, mga napapunta na akong 30s, gusto ko naman, scriptwriting naman, yung kasi part yun eh, di ba? So, naging scriptwriter ako, o later on, naging director din ako sa radio. So, lahat ng yun, alam mo i-handle hanggang sa katawan mo lang sa suko. Kasi up to 40, di ba? 39 ako pinanganak, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 nung mag-radio ako. Hanggang mga 54, 55, nung 83, ang last
na last kong ano sa radio. Because feeling ko nun sa radio, director na ako, writer ako na. We have 20 na radio programs. Ganun karami sa isang station. So, concentrated ang service namin sa DCS na lang. Kasi doon lang patay na yung oras mo. Talent ako, gagawin ako. Pagkatapos nun, beckoning naman ang pelikula. Hindabing sa pelikula, yung ganito. Nasisal ko nga, si Rosemia. Siya naman siyempre, radio siya at pelikula. Marami siya ngayon din sa pelikula. Ayan, pakiano dyan. Pakiano tayo. Yung pag-ibig ko yung pag-ibig ko sa radio. Kasi sabi ko, ito naman, when you get to feel na parang nasakot mo na yung gusto mo doon. You're armed na you have the tools for another field. So, sabi ko, ibang field naman na gagawin sa pelikula. Sabi ko, dito naman ako mag-concentrate kasi parang feel ko na ito yung incoming thing sa buhay ko kasi nasaturate ko yung radio. Pero hindi niyo po nag-disadvantage yun. Alin? Parang, nakita niyo po advantage kasi nga, na-earn na po kayo. Yes. And besides, parang nakikita ko, yung sa basa ko sa sitwasyon, parang ito yung magiging in demand later on. Kahit lang, meron pa rin yung mga ganong gambles, career move. Diba? May mga bigla kang iiwanan. Hindi dahil iniwanan mo yun, ang feeling mo nabobob ka na. Ang feeling mo, dahil marami pa i-contribute eh. Yung know-how mo ngayon, naghahanap mo ng iba. Kasi dami mo na rin naman taon na nasa radio. So, nag-play ako ng movies. Konti-konti lang mga dalito. Sabi ko, mukhang ito. So, nagtatrabaho ka na, kasama si Ismael Bernal, sino Marie Venezuela, sino Marie sa Gaya, yung mga rin. Mukhang mas exciting. So ngayon, ang demand kasi, para yung isang production, yung sa Diva, nagsusulat ko na. Sasabi niya, Tita Lucy, kailangan ko nang magdadab dito sa ganitong pelikula. Hindi ako pwede, may ginagawa akong script. Ganun, hindi ko pwede. O sige, kukuha na lang kami na iba. Nakuhan ako, hindi ba? Kasi may ibang opportunity na nagre-record. Ito yung isang field na alam mo, anong gagawin mo, di ba? Ito, hindi pa sure ang footing mo rito sa pelikula. Mas sure ang footing mo rito sa radio. May alam mo na lahat yun eh. Hindi pa naman yan, ang dami mo namang sure. Pagkatapos ko na sige, ginawa ko lang para yung script ko. Nagpunta muna ako sa pelikula. Kaya yung kasi na ako, iniiwan ko na hanggang sa dumami ang demand sa akin sa dubbing, sa pelikula. Dami ka na nakakilala, hindi na pwede. During that time, I have mga 8 shows as radio talent. Pero napunta kong sinusulat daily, Monday through Friday. So, it means Monday through Friday ang scripting ko nung sa dinidirect ng iba. So, it means I have to produce 18. Wala pang computer nun eh. So ang gagawin mo, mag-ano ka ng carbon paper, tapos meron may carbon, tapos yung maninipis na papel. So, on your skin. So, ilalagay mo dun sa kwan mo na, may makanila pa ako. Ng mga 6, kung 6 ang pass mo, meron ka dapat sa spinner mo, meron ka dapat sa live sounds mo, meron ka para sa director. So, you have to type ng mga taon yung skin ng mga 8 copies. Kaya talaga, kita niyo yung yan. Pag type mo nun, kailangan tak,
yung ganun talaga at super bilis. So, isipin nyo, 18 scripts ako noon na pagkatapos mo ng isang page, puro muli, may nakaprepare ka na dyan, tapos isa-isa mo gaganin yan. But you get to do it. Kasi, alam mo kailangan mong gawin. You have an obligation to do it. Kailangan ng trabaho mo, hindi mo tinatakbuhan kasi for some silly excuse like, uy, nagkakumbidahan birthday party noon, uy, may lakad o may ganito. Ako basically is a no-nonsense person. Pag merong trabaho, is sa trabaho ko. Kung ano yung gagawin mo, malaki lang ang payment sa personal mong buhay. Pero in the long run, mag-pay off naman yun sa'yo kasi alam na lahat kung ano yung capacity mo to do things. So, maraming nagtitiwala sa'yo. Maraming kumukontak sa'yo. Tita Lucy, you do this, you do that. So, yun. Nagpakap ako sa radio. Pero, hindi ibig sabihin nagpakap ako sa radio na hindi ko kinikilala yung nagawa sa buhay ko ng radio. Kasi ang laking training nun. So, lumipat na ako sa movies. Paglipat mo naman sa movies, ang una kasi sa pelikula, ang nagtuturo sa mga artista, kasi lahat dinadab. Yung, sabi, bakit dinadab, bakit hindi original sound? Kasi radio, original sound. Yung ganyan, may boost. Kaya isolated ang traffic, isolated. Hindi katulad sa shooting. Nagdadrama, halimbawa si Sharon Cuneta o si Maricel, may narinig kang mga laot ng manok. Hindi ba? How distracting yung kahula ng aso. Supposed to be, hindi kasama yun. Pero dahil nai-istorbo rin yung mga aso, yung mga manok, di ba? Yung kasi binaririnig silang sigawan, nakikiguli sila sa ingay. Kung heavy drama, distracting. So, yun, sabi na, bakit itinadap ang pelikula? Noong araw kasi, wala pa itong mga technical neto. Mas tedious ang dubbing. Pero kaming pinuputol yung pelikula ng depende sa haba. We call it a loop. Na hindi yung pag nagdadab ngayon, di ba, ang laki ng advantage. Kasi nakikita mo ng tuloy-tuloy na edit na o na ganito. Yun, hindi. You get to see lang ito. Pagkatapos yung mood ng artista ngayon, ipo-continue yung sound ng boses. Nung naging sabi ng mga director, ako pala ito, kung sila na lang ang pag-supervise natin, kasi mas mahigpit kami. Di ba, mas naririnig namin yung dugtungan ng boses. Umalihan po mo dyan, bakit ang taas? Nagaling ka rito sa mababa. Hindi biglaan pa. Hindi ganyan ko itinimbigan. Kanina nga. Kasi dito tayo galing. So, pag pinagbitin mo yan, sa dito, ang gaganon ka agad. So, nakikita ng mga director ngayon kung how patient we are sa pagpapaliwanag sa mga bida. Nagkaroon niya ng maraming repercussion kasi yung mga artista, gusto nila siyempre madali ang trabaho. Nagawa na nila yun di ba? O bakit marami? Ako bakit ngayon may mga supervisors kaya ano naman yung mga ganyan? So, ang capacity namin sa pinagagawa sa aming trabaho is now being questioned. Ang ipitikin naman, ano ngayon ang gagawin namin? Sabi namin, mali na. Sabi, anong gusto niyo? Sabi niya, hindi kayo bakit ba may mga supervisor? Wala na yung mga director, yung mga assistant AD, nawawala na sa studio. So, kami na ngayon ang umaharap sa mga artista. Kita, patiently, I will explain. Hindi mo kayo magalit kasi ang hirap kasi ulitin ng yung halimbawa sa shooting, hindi ba yung gagawin? Ang hirap ulitin ng emotion to transfer it sa dubbing na putol-putol. Ang hirap nun. Kasi ang atmosphere lang is different. Like,
kahit nga yung, hindi ba, pag nakarap ako, nag-shooting ka, ayan yung camera, ayan yung momentum ng adrenaline mo, yung nandito, o nandito yung mga nakaantabay sa yung lahat. So, talagang grabe. Included also in my training later on, kinuha nila akong artista. Ayoko mag-artista, samantalang ang sister ko is director sa Sampalito. Ang feeling ko kasi, ay mas nababagalan ako sa shooting, nababagalan ako sa mga artista, ang tatagal ko mo ng mga lives, samantalang pa kami magkakasama ang mga taga-radyo. Lahat magagaling, di ba? Parang mas mabilis. Dito mga artista, ang tagal-tagal nila mag-ensayo mga so wala akong pasensya. Mas gusto ko yung field na nasa likod ako ng camp. But later on, inano ko na shooting ka, yung mga ganyan. So pag nag-shooting ka pala, iba rin, ibang klaseng training din. Kasi mas naiintindihan mo ngayon yung pinapagawa mo sa mga artista. Okay. So ganito yung paghahanda sa kanila. Kumenta na naman ako sa another field, di ba? Ang mga gustong-gusto kong pelikula sa buhay ko, yung relasyon. Classic movie na yun ni Mel Bernal. Ako yung lumabas na mother ni Vilma Santos. Yung ito ba ang ating mga anak? Well, siyempre, kung sinasabi mo ito ba ang ating mga anak? Mga bida yung mga parents. Di ba? Anak namin ni Boy Garcia, si Albert Martinez. So, acting ka na sa o ganito yung ano ng nanay, matagal din ang setup sa pelikula. Another yun, nakakainipag yan. So, sige na nga, sabi ko, paano ba ito eh? Kung nung araw, ang dami ko mga dahilan. Naku, hindi, ayoko na. Taping ka. Naku, wala akong duster eh. Ang suot ko mga pantalon lang ng mga anong ko. Wala ba, Tita Lucy? Kasi ikaw, wala na dito. Naku, wala eh. So, tanggi ako ng tanggi. O later on, naku, ganun pala talaga ang buhay ng artista. Kailangan marami ka mga istakin katulad ng nakikita ko sa sister ko kay Rosamia. May damit siyang pang mahirap, may damit siyang pang mayaman, meron siyang costume, meron siyang meron siyang mga panuelo, meron siyang ganito. Kasi pag sa probinsya ka, hindi naman i-define sa'yo kung ano yung mga dadalhin mo. Kaya kailangan, sa mga artista pala, parang gusto mo kung umalis ka ng bahay, dala mo sa sasakyan mo yung bahay mo. Ibig sabihin lahat ng mga gamit mo. Kasi pag humingi sa'yo ng ganito, kailangan meron ka. So, pag pinagsama-sama sa akin, yung kung ano ko ngayon, hindi tulong-tulong ang maraming aspeto sa buhay ko. Nagkatulong ng bata ako, nagsimula ako kinuha na akong radio talent, doon na ako lumaki. Pagkatapos naging radio writer ako, radio director. Pagkatapos lumabas na ako sa pelikula, naging supervisor na rin sa dubbing, nagtuturo sa mga artista, iniiwanan na sa amin ng mga director, mga award-winning actors na pagkatapos mong anin sa loob ng dubbing mo, wala man lang yung salamat, sinabi, hindi ko nagsasaktan kasi ang feeling ko, dapat yan nasa likod ka, marunong kang lumagay sa likod. Know when na nasa front ka, know when na kailangan ka sa likod. Hindi yung laging nasa front ka, na hindi mo itutupi yung personality mo para malaman din yung mga trabaho sa likod. That will make you a total person na marunong ka palang mag-adapt. So later on, yun na. Nagano ko. Pagkatapos ng 1983, hindi na ako nagbalik sa radio. Kasi enough na yung time ko sa pelikula. Pagkatapos, mga 1997, mga nasa planning board ko, sabi ko gusto ko naman magkaroon ng
studio para kung halimbawa maraming magpapadabo, gusto ko yung ako lahat din ang magpapatakbo. So, after mga 10 years, 2007 ngayon, lahat ng mga iniisip ko na magiging ako in the future, pinagtrabahuhan ko. So, eto ko ngayon, nakikidil na sa network, may mga contract na ako sa mga stations, marami na ako na-train ng mga dubbers sa pelikula, na later on sila din yung mga naging good dubbers sa TV. Parang wala na kayo maitanong sa akin ngayon. Pero ba? Pero ba yun? Ngayon po, ano po bang compare ko ba niya po yung challenges noon sa dubbing saka ngayon po sa generation po? Sa generation ngayon, marami pa rin ang gusto makapasok sa world na ito nang walang pasensya, nang walang time para mag-train. Ang gusto nila, pasok sila kagad. Hindi nga pwede yung gano'n. You have to learn muna yung rope. So sabi namin kung paano halimbawa yung sisigaw ka, magtatapon ka ng boses. O paano yung pag magtatapon ng boses, di ba? Yung usually mga boses na may mga negates kami mga boses na may talo sa mic na may rehistro. Maski ng mababa ang boses, meron kaming for one, meron akong itinutulong technique dyan. Para, sabi ko, simple lang, ito lang ang susundin. Lahat ng mga dubbers ko, lalaki, babae na tinuro ko, kina Maricel, kina Boom, sa lahat, iisa lang, halika-halika, gagawin kitang sako. Tumayo kayo na, katayo ka kayo. O sige, magsabi ka, halimbawa, nandun yung kausap mo, halimbawa malayo. Halimbawa, so sumigaw ka, bigyan mo dito ng to. Oy! Okay. O, sige. Pagkatapos, eto ang samang lugot yung boses mo dito sa diaphragm, diba? Mas maganda kung ang gagawin mo, gagawin ito. Sige, hold mo yan. Press me down. Sige. Down. O, umiyak ka ngayon. Sige, mag-hintama ka. Aray ko! Ay, diba? Ganyan. So, mas more ang pwersa pag nandito. Pero you have to imagine na, ayan, sige ha, you have to imagine na ikaw, nakapako ang paa mo. Okay, nakapako ang paa mo. Sige, i-diretso mo yung paa mo. Nakapako ka. Nakapako ang paa mo sa may release ng tren. Okay, di ba? Kung nakapako ang paa mo sa release ng tren, eto na yun yung release ng tren. Eto na yung tren, medyo marating. Siyempre, gusto mong kumawala. Ano na nagagamitin mo pwersa, hindi? So, push me down. O, ayan yung tren. Sige. Continue. Ayan na. Sige. Nakakakawala, hindi ba? Pero, hindi mo magagawa yung mga continuous na mga eksena without the pull dito. O, meron ko muna ng po. Ikaw. Thank you. Ikaw yung sasabihin dito. Siya may pwersa ang boses niya. Maganda ang pwersa ng boses niya. O, sige. Push me down. Down. O, imagine mo na nakapako ang paa mo. Hindi pa. Hindi na po. Oh, serious. On the spot ka ngayon. Push me down. Sige. Kailangan sumigaw. Hindi, tira. Huwag kang matawa sa ginagawa mo. Serious tayo. Okay. Hindi ka matututo pag yung halimbawa, you're taking it lightly. Siya, malakas ang effort niya, pero hinihilkan. Hindi ba? Naramdaman ko yung effort niya dito, ang laki. Pero ito, wala pang effort. Ang effort na ibinigay niya,
siguro nasa, kung halimbawa yung scale of 10, nasa 1.5 ka. So, ang laki na aakyatin mo. Okay, sige. Push me down. Sige, sige. Sige, sige. Push me down. Sige, sige. Yun na, mamatay ka na. Oh. Pero sumisigaw ka, ang mukha mo ngayon, is nakapukha nakatawa. Yan din ang problema ko ng araw. Sabi sa akin ni Temi Marquez, Lucy, nakatawa ka. Nagsishooting kami. Tuloy, umiiyak na ako. Bakit nakatawa ka? Sabi, hindi po, direct. Alam mo, pinag-aralan ko. Serious ako ha. Marap ako sa salamin. Bakit ang mukha ko? Ba't umiiyak? Ay, nakatawa. Loose ang hindi tight ang hatak sa muscle ko. Nakagana, hindi. Pati mata mo, pati dito talaga nang gagalit. Para ka maka-emote ng gano'n. Yun, you remember that. Pag kayo, yan, nagpukang kayo sa mga ganito, hindi ba? Without taking it seriously, you will get nowhere. Kailangan 100% dedication. If you can give it 500, 400 more sa 100 na attain mo na yun. Hindi mababago ang interest mo sa ginagawa mo. Look at me, ilan na ako ngayon, ilang taon na ako, 68 years old ako, hanggang sa nasa ganito akong position, pero nandoon pa rin sa akin yung passion. Yung concentration ko sa pagtuturo sa inyo is not lessened by the years o hindi na lang. Diba? Ang nagkukulang sa akin ngayon, yung mga kabataan. Kasi ang training is not enough. Diba? Ang attitude is not enough. Hindi na ituturo ano yung mga gagawin. So ganun lang pala. Pero pag nalaman ninyo kung ano yung demand sa inyo, mag-iisip kayo. Na, sabi nga ng mga divers, ano daw para maging diver? Kailangan wala kang sex life. And that is true. Pag may date ka, meron kang gagawin pelikula, saan ka pupunta sa trabaho? O kung saan na yung girlfriend mo? Diba? Ang hirap family life, yung mga ganito. Maraming kasama yan. O sige. Ngayon, nasa 1.5 ka pala. Paabutin natin ng 5. Concentrate yung muscles mo. Na, huwag mo silang papansinin. Isipin mo, if 100% concentration mo na nasa release siya ng madumi, nagdurugo na yung paan mo, ang sakit, nararamdaman ng buong katawan mo from the tip of your toe hanggang dito sa utak mo, hanggang sa hair mo. Ganun kalaki ang demand. Handa ka na? Prepare yourself. Sige, prepare yourself. Down. Push mo yung paa mo. Sige, laban. Sige, sige, go! Sige! Ulan na ako rito! Sige! Ulan na ako dito! How do you feel ngayon? Kahit ka. Kasi, parang sa na yung ginagawa mo, di ba? Ang thinking mo, nandoon ka na sa environment na yun. Isinet mo ng heart mo, inaakyat mo na dito, di ba? Okay? Okay? Halika. Lahat kayo, titingnan ko kung how well you can help. O sige, the same thing. The same thing. Ikon mo muna. Take your time. Na nasaan ka. Ilagay mo, madumi. Ang daming
Bakit ikaw ngayon lang mag-isa nandito, pinako pa? Okay? Nakakayak na, masakit na, masakit na yung nararamdaman mo. Push me down, masakit na, hinga, masakit, masakit. Sige, go! Kunti nyo. Get go, sige. Bari. Degree. Go. Sige. Ikaw ang mag-direct sa sarili mo na nakahanda ka na. Sige. Sige. Pakita mo mukha mo sa kanila. Naka-open sa schooling na mga ganito. Dito, kung kayo matyaga, you can come anytime from 9 to 12 p.m. to observe. Pag libre studio, pahawakin ko kayo ng script para nagagamit yun kung saan kayong karakter. Hindi ba? Ang magiging puhunan nilang dito is yung panasahin nyo. Pagdating nyo dito, pag meron role na gagawin sa inyo, bibigay ko sa inyo. Yung isa ko nga tinrain na wala lang. Wala siya. Talagang zero ang nalalaman. O ngayon, mag-dub na siya sa akin sa Museum Garden. Galing na. Kakilala niyo. Ito Chola na si simple script writing. So, kumikita niya siya. Yung tayo na dito pa rin mga gusto nilang gawin sa buhay nila. Kaya lang, wala silang connect kung paano. Kayo, kung feeling niyo, ikaw mukhang balatang-balata ka kanina, no? Kaya lang, ibig sabihin, may mga emotions kayo na hindi nyo lang alam kung paano palalabasin. Right? Technique lang yan. Sige, mas ganyan nakaupo kayo. You can sit ng mga 5 hours sa computer nang hindi ako sumasagot. And that's good for the back. Maganda sa hapak sa ano, puhuli na ka-Islam. Pag yung mga isa na nararamdaman ko na dito ng bata, wala akong paghuhugitan. Kasi walang hatak na gano'n. Ngayon kayo magsalita. Kausapin niyo kung nakaganyan kayo. Kung sarang okay, sa high school, madalas ko sa performer sa dramatic club. Meron boys and girls high school. Ay, lagi ako. Nanay, bida, kontrabida. Hindi ba yung mga araw sa TV, wala to? Paparapagano ko, ipalito ng secret, ganyan. O nag-stage show rin ako. Yung live audience, di ba, mangyari, hindi man ang mga tanong, pag pumuputok na yung araw. Kaming pag pumuputok na yung araw, may meron na nakakatawa na yun. Siyempre, may mga pass-pass, yung isang kasama namin sa radyo. Naku, Ate Christine. Ha? Ate Christine. Pupuntahan niya ako. Pagkatapos, magkahagutan kami papaganyan. Naku, sabi niya, pag nahawakan ko si Lucy sa stage, hindi dito makakawala sa akin. I-crush niya ako. Nalaman ko yun. Ha? Ganun. Okay. Wala. Live. Siyempre, handang-handa na siya, nakatakihin niya ako. Go ka lalapit, nilabas ko na yung baril. Babarilin ko yun.
Pagkatapos ng maraming dropping na isa, ako lang siya mga babaril. Huwag ka lalapit sa akin, huwag ka lalapit, ganyan. Ilalapit na, naku, eto na yung pinag-usapan, nakarin sa akin, hindi na rin ako, o hindi patay. Timbang siya na yung safety. Nagdating nga na yung mga pulis, ako, tawa na ng tawa na, hindi mo na pagtagumpay ng sinusi. Kaya kailangan maging wise ka rin, live yun eh. Ba't iba yung mga performance na gano'n? O dito sa dubbing, dito sa another field din, again. Ulit kayo hanggang sa ma-perfect ninyo. Yung sinking, yung ganito. Yung find out na pag nakakabang sinasabi ko sa inyo, uy, mukhang galing gawin. Pero subukan din yung mga na kayong pag-ako sa inyo yung mga part ni Sanchez. Subukan natin. Subukan natin kung sino may boses sa inyo. Di ba? Kung ang feeling ninyo, uy, pwede pala ako magdumanda ba? Meron makifeel ko, uy, may boses pala ito, meron pala ito. Di ba? Mag-training ka. As easy as that. Yun na ang magiging puhunin. May question ka pa? Meron po. Ano po yung problems po ngayon sa voice acting industry? Mahirap pa rin mag-training ng mga pambida. Kasi, kung kumayon natin ba, Rinilad kasi dito yung Meteor Garden, okay? So, familiar kayo lahat sa hinahanap na quality para kay Sunshine. Ang hirap na role lang, di ba? Nagnanari, sinisigaw, marami siyang mga emotions. Kung halimbawa, ano ang pangalan mo? Thea po. Thea. Halimbawa, Thea, ikaw ang nag-produce yun, di ba? Hindi po, sa po Sunshine. Pero, every line mo na kasama mo ako sa loob ng studio. Hindi dalawang karami ang panahon. So, parang, si Thea, later on siguro mga 2 years, mabibigyan nito ng ganitong role. Pero ngayon, ito na unang role nito, yung mga kaibigan, yung mga gano'n. Pero kung magtsatsaga, o baka ma-shorten ang length of time na mabibigyan ka ng ganong klaseng role. Kung makakapasa ka dun sa how I want to, yung katulad mo, mag-feel ko na may hapak ang boses mo. Na 1,000 beses ko na sinasabi, hindi mo pa rin makuha. Yung mga artista, miyak na, bakit hindi ko makuha? Nung malay ko yun, normal ba yun? Mali lang pa. Diba? Yun. So, maraming klase ng training kung magtutrain. Katulad si Servo. Si Servo, first picture niya, diba? Talagang, award. Okay. Ang nangyari kay Servo, dinala siya sa akin dito, ni Direct Joey de Santiago. Okay. Lucy, karoon din ko, yung mahirap. Nakita ko, ano ba mo? Ano ba role mo dito? Ba't hindi ko, gusto ko matras. Boses 80s. Wala talaga. Tita Lucy, kailangan, kasi kailangan help, hindi ka pag-visitihan. Basta you know where you stand. And they keep on calling for you, keep on calling for your services. That's it. Yun ang compensation mo doon. If they recognize you, alam mo naman nire-recognize ko. But hindi nga lang kailangan maging part yun ang nakikita sa kanilang publiko. Kasi kailangan total artist sila. Tama? Tama ako nga. Kaya yung mga dubbers ay hindi ako papinili. Yung interview sa mga dubbers na sila ang dub. Hindi. Quiet kayo dyan.
nagawa natin ang salvation natin sa kanila. Ngayon, kung gusto nila magpasalamat o Tita Lucy, thank you. Fine, that's it. Go. Ano lang, panila lang. Keep on calling. So yung lack po na recognition, parang hindi po siya problema na hindi kilala ng mga tao. I don't see it that way, lack of recognition. Pati nga yung mga Channel 5. O Tita Lucy, tuloy-tuloy, sige, sabi ko, pwede ba tanggal? Pwede naman tanggalin niya yan. Kung makugusahan ng mga tao, di hanapin nila kung sino yung mga artist na lang yan. Yung for us to be publicity hungry. Ako ay hindi. Ang attitude ko dyan is actually compensated ako pag si Tita Lucy ang magsusupervise na si Tita Lucy ko tawag iirin can I ask for anything more na nandito ako sa position ko na naging ko ng voice ito saka yung dedication yun lang ang maging puhunan mo lalo yung words yung good deeds mo ibang tao na makakalat mo hindi na ako hindi na yung hahantingin ka ng nasaan ba yan? Ako nga surprise ko paano nila na nakukuha ang number 2 ang cell ko paano nyo ako nakuha pati mga bago at ito nung sila pinagtanong ko po namin dito kasi how is the way looking yun ang compensation. Last question lang. Ano kung dream para sa voice acting industry? Makapag-produce ng mga good voices, good talent in mind and in body. Kasi kailangan yun. Yung lakas ng katawan mo sa paglalaki. And then, I want dedication. Kung wala talagang dedication kung nakikita, hopeless ko. Huwag na tayo mag-usap, hindi ko na kayo titrain. Pero kung may makukugot ako munang 10, 20%, may nakikita na ako sa'yo mga 30, makukugot pa kita na 10, 20, and then matyaga ako na magturo. You will go places. Ang dami naman talaga dyan ang simula sa zero di ba? Kasing zero, pero look at them, the best in the field. Ma-recognize yung mga kapwa nila. Kasi maraming pukpukan yan inside the W. Merong mga pag yung marurunong na, kala nila yung, kung ganito ang gawin ko, Tita Lucy, hindi. Bakit hindi, Tita Lucy? Hindi ko marunong eh. Gawin mo muna yung kung ano yung tinuturo sa'yo. Diyan ka muna. Learn muna. Bakit yung way mo, ang ipapagawa mo sa akin, wala ka yung way mo. Siguro pag aided ka na, at pwede mo na incorporate yan sa ibang mga bagay, pero hindi dito sa role mo. So, paliwanagan hanggang sa nakatay ng bawat isa yung respeto, hanggang nag-gene yung mga wala ba akong bawal dito gusto, ano ba mabibigay, yung mga ganyan, nandulo na yung interest nila. Sana nga ako in my lifetime makapag-produce pa ako ng more na magagaling ng mga dagos, katulad ng mga dream ngayon ng mga gabes. Kaya dyan, pag talaga intensive ang training, pinabukasan, may sakit, mamaya yan, ayoko na, nakasalang na ron, bakit ayaw mo na? Hindi nila matake ang pagiging total artist. Ano po, last pa. Hindi ka nang sasalit. Last pa po. Yan. Training. Don't forget. Tips po para sa mga aspiring voice artists.
kung, kung mapapakita ninyo sa kanila yung ginawa ko sa inyo, that's one. Okay? Number two, magbasa ng aloud. Tagalog, English, ng aloud, and then clearly enunciated. Mangyari, marami diyang mga bulol. Halimbawa, sasapsan mo. Deliver mo yung lines. Ano pangalan mo? Anong pangalan mo? See? Anong pangalan mo? Ito. Anong pangalan mo? Ito. Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Oy, sa inyo, nadi-differentiate ko yung N at M, pangalan mo. Sa kanya, wala nang pangalan mo. Di ba? So you have to be conscious. Ano ba yung gagawin natin? Ba English ba ito? O Tagalog ba? Kung sa Tagalog, hindi ba? Yung dapat initiated. Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? Kita mo, clear. But, ano pangalan mo? Eh, yung pagdudugtungan ng mga salita, yung mga kung saan mo idadaan, kung ano mo dito, kung hinatak mo ito ng papaganyan, saan ka magtataas? Na may kausap ka ngayon, titigil ka ba sa pag-emote kasi may kausap ka? Kasi hintayin mo yung look mo. Hindi, it's got to be a continuous acting on your part. Kasi nang isinushoot yan, magkakatinginan kayo eh, di ba? Eh, ang mga dabay, sanay na sanay sila ng labi lang ang tinitignan. Kasi daber eh. So, kailangan mong mahuli, kailangan nakasing. Yun ang concern nila. Binabalik ko yun dito. Kasi ang pagdadab, kailangan tinitingnan ninyo para makapag-change kayo ng emotion, mata. Kaya kailangan nyo bilis ng mata at ng bibig. Titingnan mo yung mukha ng karakter mo. Saan ba ito nag-change ang emotion? Kasi nakakalimutan na itong mga ito ay mga artista, pinag-aralan nila mabuti ang role nila. I-shoot yan, minemorize, ibinulak. Di ba? Tapos, inano sa camera. Kaya, ang mga divers ngayon, naka-arrange ang script, nakaganito, pag basa na lang. Pag nagkamali pa ng instructions yung writer, nagagamit pa sa kanila. Eh, hindi naman kasi sync ang script eh. Pinag-aralan mo pa, alam mo ba yung ginagawa mo? As a diver ba, ginawa mo ba yung tamang bibigay mo sa role? Yun lang pinag-aralan eh. Binabasa mo lang yun. O kung basa na lang tayo, magbasa na lang tayo. Kasi remember that ang acting is hindi dito. Kahit ang chika nagsasalita, Korean, o German, o mga ano, hindi lang labi ang titingnan mo. Pag labi lang ang tinignan mo sa dabi niya, Rita. Kasi nandito lang eh. Ito, ang gandang tingnan pag nag-change na yung kano. Yung artista, yung iyak, tapos biglang tumawa, yung dala ng, yung pati yung mga hinga, nakukuha, yung mga long and short. Pero kung halimbawa, we're talking about dubbing, di ba, yung mga voice talents. Okay. Kasi itong mga ito, na-shoot na. So, ikaw na mag-a-adapt sa hinga ni Sanchay. Hindi si Sanchay ang mag-a-adapt sa'yo. Kasi silang pinapalo natin. Eh, kung form ka kayo ng hinga, kung hindi ka marunong sumunod sa artista, kumaganyan siya dito ka pa lang. O di sablay na. So, lahat ng mga yun, pinag-aaralan. Katulad si Aramina. Si Aramina sa Manog Po 1, nanalo siya ng award doon. Yung si Rochelle siya, yung ang partner, yung chick na modern, na hindi talaga marunong mag-chick. Yung bako-bako, okay. Meron siyang drama siya. So, ay, putol-putol na ganyan. Hindi hindi mo kukunin ng ganyan. Kukunin natin yan, pag-aralan mo lahat yung hinga mo. Kung saan ka huminga ng yung mga ganon. Eh, ganun mo naman talaga ginawa eh. Hindi natin gagawin yan ng putol-putol. Gagawin natin ang isang diretso na. Upuan natin. Upuan natin. Kuha ko ng mga lines. May PC naman. So, 12:01, gaganon pa, dalawang maliit, sa mga mahabang hinga, dialogue. Ano yung mga dialogue mo? Ensayo yan. I made you do it sa eksena namin. O pagkatapos, sige, mag-take tayo ng mga pito. Nagdare-diretso ka lang.
nag-jot na ako kung ano yung preference kong pag-i-editin. Kasi rather than i-pick up mo, matagal ka na naman makakakuha ng emosyon. Pag-aralan mo lahat yung mga hinamo ng artista. Pinag-aralan mo talaga. Patiently ang tagal namin sa Lolong Dabi. Sige. Ensayo. Mali ka pa ara dito. Nakalakano na ako. Dito yung hinga, dito yung mga mali ara dito. Ito yung lines mo, nakalimutan mo. Kaya ngayon, sabi ko, even yung sa craft natin, magtatagal yung trabaho nito. Kasi, ang magtatagal pa lang dito parang maganda ang dabi. Kasi parang sila na yung sasalita, ang mga daboy, sila natututunan na yung mga concept, kung saan yung nakakawa, kung saan yung dito. Pero, samahan mo ng mga hilaw, mapapansin, unless duman muna sa training. Kaya po, ang advice ko is manood muna. Manood consistently. Nandiyan nandito ang facility. Nandito yung mga projects for you to see. O kaya yung iba, hawakan ninyo yung script pag nag-mix. Tingnan ninyo kung ano yung kinorek sa script ng double. Matututo kayo nga ng script. Isang beto hinabahan. Sinunod ba? Ano ba yung mga phone? Ano ba yung mga ganon? Lahat nga sila. Kung kayo, anong katsatsagaan?